Teka muna, bakit humihina ang tunog na ating Bell of Freedom from Manila Overseas Press Club? Ayun no. Oras Bishop Joel Porlares, alas 8:13. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Good morning Malacanang. Abay, good morning Madam First Lady Lisa Araneta Marcos. Abay, wag alala Madam First Lady ha. 882 days na lang before you say it hurts to say goodbye. Talaga, ang bilis ng panahon. Ay naimbag nga bigat na Mr. President. Ay apo, kumusta ti salon at yo ha? Ayan, agan-anad kayo apo ha? Bantayam deta salon at mo apo Presidente ket kwa apo. Ay, kumut-kutong kamutan. Ayan, agpalok magkabasit apo. Tapno, madida ka kantsawa nga ay. Baka adik na naman. Kunatang harod. Ayan. So, take good care of your health, Mr. President Bonget Marcos. Damdaming Bayan. Oy, naimbag nga bigat na kabsat. Ayan, maayong buntag. Ateng. Aba, siguro masaya ang Vice President Sara Duterte ngayon, ha? Apo, second gentleman Mans, ha? Dahil sa decision po ng Supreme Court, ayan, sinabing unconstitutional po yung impeachment complaint na ifinail dyan sa Kamara de Representantes. Kunata nga rin kabsat, Apo Mans, you can read between the lines, Apo. Siguro kung ni second gentleman ay kabsat, ayan. Abo na ba't nagigitaga kwa Gods of Padre Paurati kwa agsubalit. Kasi alam naman natin well, hindi natin masabi pero ado apo ha. Ado iti maestrado nga inappoint ni katugangan ni Apo Mansa Carpio dita Supreme Court ha. Pero sabi nga po mahabigan ni Justice De Quiros ha. Abay, sabi nga ng bubit natin dyan sa judiciary, abay talagang naramdaman kasi ng mga taga-Supreme Court mahibigan yung nagkaroon talaga ng matinding chilling effect ha, yung ginawang impeachment kay the late Chief Justice Renato Corona, di ba? Justice Maidas Marquez ha. Kaya ngayon po ay medyo kailangan pahirapan ng konti ha. Ang pagpa-file ngayon ng impeachment hindi katulad nun gamitan lang ng Villar Express ang bilis-bilis ha. Ayan, akyat ka agad sa Senado ang impeachment complaint. Ayan, yan po ang experience ng dating Pangulong Mayor Erap Estrada. Damdaming Bayan. Talagang ganyan ang buhay. Ayan, ngayon dati-dati 1/3 of votes lang. Ayan, vote lang sa Kamara akyat na kaagad dyan sa Senado ha. Bilang impeachment court. Wala pang yan ha, Senator Chis ha. Wala pang fourth read yan ha. Ngayon kailangan pang dumaan sa sa House Committee on Justice ha.
At ngayon yata kailangan ni ano pa ha? Kailangan ni pinapasagot pa yung impeachment complaint. Ayan, parang sa korte na. Ayan, kailangan ni hingan din ng paliwanag yung ini-impeach na opisyal. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Andyan na ba si Director? Abay, hinahanap ko ito kagabi sa installation ng Bugarin Lodge sa Manila Hotel. Hindi ko nakita ang anino nito, ha? Abay, alamin nga natin ang latest kina Rian Ramos, ha? Michelle D. at Samantha Panlilio, ha? Si NBI Director Lito Magno ang ating kausap ngayon. Director Magno, sir. Magandang umaga po sa inyo, Kuyang Sir. Kuyang Lakay, good morning. Pasensya ka na, hindi tayo nag-abot kagabi. Di ba? Nakaalis ka na daw. Ayan. Ganun po ba? Magandang umaga sa iyo at magandang umaga sa lahat ng ating tagapakinig. Ayan, good morning po. Ayan, bago natin pag-usapan yung tatlong magandang actress, ayan, at beauty queen, may nagpadala daw po kayo ng mga tauhan sa Cambodia para hanapin doon si Charlie Atong, ang director, sir. Ano po ang latest dyan? Sa ngayon, Kuyang, wala naman tayong pinapadala pang mga tauhan. No? Ang ating wala pa. pinapadala ay mga komunikasyon sa ating mga counterparts, hindi lang sa iba't ibang lugar na pininiwalaan natin kung sakali man at baka may makapagbigay ng mga impormasyon sa atin. Ayan, pero sa latest report, nasa Cambodia ba siya o Thailand? Binaberipika pa natin yan, Kuyang Lakay, pero sa katulad na aming nabanggit nung una, wala pa man tayong kumpirmasyon na siya ay talagang nakalabas na ng bansa, pero lahat naman ng impormasyon na pwede nating masundan at maberipika ay ating ginagawa. Ayan. Yung pong latest, abay, may request yata ang Malacanang na imbestigahan yung mga nagpapakalat ng mga fake news tungkol sa medical bulletin ng Pangulong Marcos, Director, sir. Actually, isa po yan sa ating mga kapangyarihan ng ating modernization law sa NBI, no? Pangalagaan natin ang seguridad ng ating Pangulo. Kung kaya ang mga ganyang balita o mga gawain ay ating masusing iniimbestigahan upang ang ating mga kababayan ay hindi rin po basta-basta mapaniwala. In fact, nagkaroon na po ng paglilinaw ang nasabing ospital. At sinabi nila na yan ay hindi otorisado at wala pong basbas ng anumang opisyal na liham galing sa kanila. So, fake talaga yung inilabas na sa social media na tungkol po sa health ng Presidente, Director Magno, sir. Opo, pinaimbestigahan na po natin yan at hindi lamang naman po baka po masabi ng ating mga kababayan pinipili natin ang ating inimbestigahan. Ang lahat naman po na nagrereklamo sa ating tanggapan ay malugod nating tinatanggap, tinutulungan at inimbestigahan ang kanilang mga reklamo. Ayan, so na-trace nyo na ba? May hint na po ba kayo kung sino po ang nagpakalat itong fake na medical bulletin ng Presidente? Binabalidate po natin kasi may pangalan naman pong nakalagay doon, no? Doon sa paglabas ng nasabing balita o post, no? At yan po ay binabalidate natin kung yan po ay isang dami account o tunay na account at kung mapatunayan po natin at nagwawarant ng mga ebidensya ay atin pong isasampa ang kaso sa ating DOJ. Ayun. Kasama rin po ba ang NBI sa tumutugis naman kay dating Congressman Saldico, Attorney, Director Magno, sir? Yes, sir. Kasama naman po yan. Matagal na po din po natin ipag-coordinate sa ating counterparts. Alam naman po ng lahat na nakansela na po ang kanyang pasaporte. No? So, maaari po siya magkaroon ng mga immigration laws violation kung saan man bansa at kung ipapatupad ng bansa ang kanilang immigration law ay pwede po siyang mapauwi.
Ayan, nagpunta po sa Sweden at siya ba mismo ang nagpunta sa embahada natin sa Sweden, Director Magnuser? At ang embahada ba ay hindi ba pwedeng magpa-aresto na isang fugitive nating kababayan? Lumalabas po sa ating mga natanggap na sa open source po ito. Open source, ibig sabihin, ito yung mga lumabas sa balita. Ay ang kanyang salaysay ay sinumpaan at ninotarize ng isang abogado na may dito po sa Sweden kung saan sinasabi niya na ang dating congressman na si Saldico ay humarap at nakita niya ng personal. Wow. Sa pagkakaalam ko po, maari pong baka nagkakamali lang ako ng intindi, hindi po ito sa ating embahada. Hindi sa embahada, sa konsulado. Hindi rin po ito. Hindi rin po. Ganun ba yun? So, paano niya na-i-file yan? Kasi dapat sa konsulado or Philippine Embassy dapat yan para magkaroon tayo ng jurisdiction dun sa kanyang affidavit o kaya petition. Yan nga po ang tinitingnan namin dahil, again, ang sabi ko nga po sa open source pa ito at wala pang official na sagot ang ating DFA para sa nasabing affidavit. Ayan, okay. Dito naman sa issue, naku, ito kalat na kalat sa social media, Director Magnuser, ha? Anyari, ayan, ano ba ang complaint itong driver ni Rian Ramos at dumulog po sa inyong tanggapan at inireklamo ang ginawa doon na pananakit sa kanya ng actress beauty queen na si Rian Ramos at Michelle D. Yan na nga po Kuyang Lakay, may aligasyon ng pananakit, illegal na pagkulong sa kanyang pagkatao, no? At yan ang ating iniimbestigahan ngayon. Gusto nating malaman ang bawat detalye ng kanyang reklamo at mapatunayan din naman kung ito ay totoo ba o isang aligasyon lang. At sa pagkakaalam ay file ng kaso ang kampo ni Michelle D doon sa driver kung saan ang nasabing kaso ay na-dismiss. At ang sunod pong pangyayari ay nag-file naman itong nasabing driver sa ating tanggapan. Yung mga nabanggit yung nga pong reklamo na pananakit, illegal detention, at may binabanggit pa siya na siya ay na-torture. Ayan, nag-submit po yata ng medical something, yung resulta ng medical examination niya. May mga bakas ba ng pag-torture ng mga naggaganda mga babae dito sa kanilang sa driver na complainant, Director Magnuser? Kaya Lakay, titingnan natin na isinanggunin na rin natin yan sa ating medical legal upang malaman kung mayroon pang mahigitang bakas o mayroon pang mga injury na siyang tinamo doon sa kanyang pagkikwento, no? Yung po mga sinasabing litrato na nasa loob daw na ampaw, nakita nyo na ba, Director Magnuser? Ano ba ang mga yun? Wala ho tayong nakitang anumang larawan, no? At ang binabanggit lamang po ay yung aligasyon na yun ang kanyang kinuha at sinasabi naman niya na wala siyang kinuhang larawan, no? At yan po ay ating masusing inaalam. Medyo private nga po ba yun? Yung, yung picture na yan? Ano picture ba yan? O video? O ano? Anong sabi ng driver, sir? Ang kanya pong sinasabi ay may nakapaloob dito na film o film. yan ang kanyang allegedly ay isinole. No? Yung driver po, nakapag-file na ng formal complaint, Director Magnuser? Meron na po siyang formal na reklamo sa ating tanggapan. Siya po ay sinamahan ng BACC. Si Boy Evangelista. Si Boy Evangelista upang tulungan magsampa ng reklamo dahil sa kadahilanang dumulog naman daw siya para humingi ng tulong dito sa BACC. At ang BACC naman po ay matagal nang may history sa ating tanggapan kung saan may mga sinasamahan sila na dumulog
sa ating tanggapan para magsampa ng o humingi ng tulong o investigasyon kung sila ay may mga kasong hinaharap. Ayan. Isa na lang, Kuya Director Magnus, sir. Ayan, ang NBI po ay kasama sa mga nag-iimbestiga sa flood control scandal. Meron pa ba kayong susunod na kakasuhan sa NBI, Director, sir? Tuloy-tuloy pa ho ang ating investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ang karamihan po ay naisampan na natin sa ating Department of Justice at ito po ay kanilang dinidinig na o nagkaroon na po ng preliminary investigation. So hintayin na lang po natin ano ang magiging resolusyon nila dito sa mga nasabing reklamo na aming sinampa. Meron bang senador at congressman, Director, sir? Sa ngayon, Kuyang Lakay, ay pagpaumanin mo, di ko pa masabi dahil ito pa ay nasa Department of Justice. Siguro, pagka lumabas ng resolusyon. Ayan. Director Lito Magno, Kuyang sir, maraming salamat at maganda umaga po sa inyo. Happy weekend. Kuyang Lakay, maraming salamat sa oras at magandang umaga sa ating lahat. Thank you very much, sir. Good morning. Baby rock na lang tayo, ha? Grabe, ha? Sino ba yung vlogger, Yuel, na unang naglabas dito sa issue kina Rian Ramos? Si Michelle D at Samantha Panlilio, ha? Kung papaniwalaan mo yung vlogger ba ito? Antitindi, ha? Mga para silang kung babasahin mo, kung i-analyze mo, ha? Abay, para silang nagsirko-sirkong tatlo. Ba yan? Ay, naku, buhay-buhay yan. Ay, Congressman Sama Bersosa, ayan. Ala na ba kayo ni Rian Santos, ha? Si Rian dati kasama sa campaign nito nung tumakbong mayor si Sam Bersosa sa Maynila, ha? Mas mahal na ni Rian si Michelle. Ba yan? Nako, magandang umaga po. Ayan, chill-chill lang po. It's a Friday. Thank God it's a Friday. And it's swell day. Wow. Ayan, sweldo natin dadaan lang sa palad. Pambayad lang sa kuryente. Ayan, sa tubig. Ayan. Ano pa ba, ha? Utang. Sandali lamang sa ating mga reports. Standby, Let Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Abay, si Apo Presidente puro sabaw ba ang kinakain? Baka kumakain na rin ng iced tea. Ayan, puro liquid daw po. Liquid diet ang Presidente Bonget, ha? Baka pwede ka nang mabalimot yung mga antikwan, Apo. Iti pinakbat. Ayan, kung dos por dos, nayapang banggitin yung paborito ng kainin din, ha? Para silang di kumakain ng talong na puki-puki. Ayan. Ayan po ang isa sa mga recipe namin sa Ilocos na masarap at ang nagpauso niyan. Sa bagay matagal na yan kaya lang binebenta sa mga restaurant yan yung matandang lumang simbahan dun sa Paway, Ilocos Norte. Ay Kuyang Mayor Jesse, ayan, kumusta ka na, ha? Ayan. Anyang restaurant yung nasa Jesangot Simbaan, ha? Diyan sa Paway Church, ayan. Nagse-serve sila dyan ng masarap na puki-puki. Ayan. At saka yung pizza na pinakbet flavor. Nakakamiss yan. Standby, Let Narciso. Standby, Raymond at Paas.
Ano naman ang latest sa Senado? Oy, o nga pala mga brethren, batiin natin ha sa Senado ha. Andiyan na si Berul Sipul. Illustrious potentate. Ayan. Noble Sec Congressman Sec ulit Dong Mendoza. Aba, siya pala ay Secretary General nga ba? Ha? Ako yung Dong Mendoza ang position mo dyan sa Senado ngayon. From PLLO. Standby man ang Milky Rigunan. Ayan, malungkot ba ang mga nasa Makabayan Block? At na-dismiss ang impeachment complaint. Ayan yung kanilang MR. Ibinasura. Ayan. Ano ba yun? Unanimous, ha? Yung yung decision ng Gods of Padre Faura. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Good morning. Justice FCJ Rodil Salameda. Ay Apo Justice Samga Erlan ng mga bigat kabisat. Oras, Colonel Alex Sembrano Mista Edwin Ernie. Bilis naman ng oras. Alas 8:35. Ang oras na yan. Oras, Sister L. It's 8:42. Good morning, Lakay. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Thank God It's Friday at Swell Day, Lakay. Ayan. Masaya ang mga bagong sweldo. Kailangan chill-chill lang, ha? Ayan. At ano ang latest kay Rian Ramos? Ay, alam mo, Lakay. Inuulan daw sa ano yan, sa social media, ha? Ayan. Trending yan sila, Trending Lakay. talaga, Oo. ha? At Lakay, hati ang opinion ng mga tao. May naniniwala doon sa statement ng driver, pero medyo... Si Mr. Baro pala yun. si alias Totoy. Alias Totoy Baro. Ayan. Kaso Lakay, yung pagtalon niya ng mula 39th floor hanggang 25th floor, yun naman ang medyo hindi daw kapanipaniwala. Parang Mission Impossible, Oo, parang diba? Tom Cruise na yun. Kulang na lang camera, Lakay, movie na. Maganda na sana yung kwento kaya lang dinagdagan pa ng anyway, pero ang ang issue rito, ayan kung siya ay sinamahan pa na isang boy evangelista ng Volunteers BACC. Against Crime and Corruption. Yes, ayan sa NBI at magreklamo itong Totoy Baro na driver at pagkatapos babae ang irereklamo. Parang ibig sabihin, pagka ganun ang sitwasyon na Sister L, parang matindi yung ginawa sa'yo. Parang may bigat, may laban. Mabigat, oo. Kasi kung irereklamo mo ang isang babae, minsan magdadalawang isip ka kasi pagka nang away ka naman. Maniniwala ba ako rito? Di ba? O kalalaking tao nito. Kalalaking tao, laki-laking mama ito, mga naaway ng babae. Siguro medyo matindi rin yung ginawa sa kanya. At totoo bang may bodyguard na pulis itong si Rian Ramos? Hindi ko lang sure, Lakay. Hindi ko naman siya kilala personally Ayan, ito pala si Samantha Panlilio. Beauty queen din yan, Lakay, si Samantha. Tsaka si si Michelle D ay beauty queen sila pareho. Si Rian ay artista. Ayan, tinitingnan ko dito sa picture si Rian yung nagbe-bake na nakaano. Si Rian nagbe-bake na Di ba yun naka-bikini? siya yun. Siya yun. Dun sa bikini yung cookies. niya. Cookies. Yung cookies ni Rian. Akala cookies ng nanay mo. Ayan Oy, isang verso sa may tattoo pala si Rian sa pigi, sa gilid Oo, Laka. Ano yung nagmamadyong ba siya? Ba't parang ba't parang madyong karakter yung yung word mo, Majong? Para namang masyadong matanda. parang madyong karakter yung yung tattoo niya sa sa kanang hita dun sa itaas Ayan, tabi ng langit-langitan. Ayan. Makatawag. Bakit? Di ba? Ayan. Talaga naman
Pero kung papaniwalaan mo yung sino ba yung Gasa na yon? Ayun. Si Zian. Zian Gasa. Zian Gasa na hindi makabalik-balik ng Pilipinas. Wala ba rito yun? Wala sa Pilipinas yun, Lakay. Kaya matapang yun mag-blind item. Ganun ba yun? Alam mo ba yung blind item niya, Lakay? Parang si Maharlika pala ito. Nagtatago rin sa Kasi abroad. meron siyang Lakay, meron siyang mga pending cases dito. Alam ko. Parang about yata sa pera, ganon. Ganun ba? Ayan paano niya nalaman itong issue kina Rian, Michelle at Samantha? Ha? Mayroon siyang Lakay. Meron siyang mga Sige, marites nga tayo. sources. Kasi Friday naman daw. Marites nga tayo ng konti. Meron siyang, para... sabihin na natin, Lakay, na nakapagtanim din siya. Nakapagtanim din siya ng mga sources niya. Akala kung ano itinanim. Lilinawin mo, klaro. Talaga, iba na naman yung nasa isip mo. Akala ko nagtanim ng patola. At most of his, Lakay, blind item, lumalabas na totoo kasi. So credible. Kaya kumbaga. medyo somehow, kahit nakakabuisit siya. Matitindi daw yung mga expose nito kasi marami siyang sources ng mga artista rin, mga ganyan. Lakay, yun nga, yung sinasabi ko sa'yo. Nasa circle, nandun sa mga, na yun, At ano naman yung marites na kaya daw kumarat ito, nalasi itong si Samantha Pandillo at ikinwento sa kanyang mga kaibigan ang ginagawa nilang tatlo. Ganun ba yan? Yun yung Lakay, yun yung kwento. Magsalita ka, huwag kang tatangot-tangot. Yun nga yung kwento, Lakay, na ba? dahil nga siguro na sa influence ng alak, hindi na na-control yung sarili, naikwento niya ngayon sa ibang tao yung ginagawa umano nila. Allegedly lang, Lakay. But we're not saying it's true, pero yun yung chismis na lumalabas. Pinapasilungan ni Attorney Maji de la Riva Ayan. Maji Abraham Garduque. Ayan. Yun kasi, Lakay, matagal na yan. Matagal na. Matagal na yung chismis. Sige, kwentuhan mo ako. Hindi ako updated dyan. Matagal na yung chismis, Lakay. Hindi lang siya masyadong pinansin ng tao kasi parang, kung baka eme lang yan ni Zian Gasa. Dahil nga may nangyaring ganito, kaya lumabas ulit yung issue na matagal nang namatay. Ayan. So matagal na pala issue ito. Kaya lang nung lumabas yung issue na yan, ay dahil sa pag-detain pananakit dito kay Totoy Baro, yung driver. Ayan. Dahil daw dun sa allegedly picture Ampaw. sa angpaw na picture, Lakay, na nakalagay doon. Ayan, Rian Ramos pala, hindi daw Rian Santos. Ayan. Ramos nga, Lakay. Ramos. Santos ba ba sabi mo? Yung nga, sabi ni Cesar, Lakay, hindi Rian Santos, Rian Ramos. RR siya, Lakay. Rian Ramos. Akala ko Rian Versosa. Alam ko hiwalay na sila, Lakay. Ganun ba? Di ba natuloy ang kasala? Di ba? Sabi ni Sam Versosa, pakakasalan tong si Rian. Wala naman, Lakay. Parang hiwalay na talaga sila. Okay. Akala ko mag-un pa sila. Hindi na pala. Mag-un. Sobrang tigas. Mag-un. Damdamin Bayan. Iwanan nga muna natin yan. Meron tayong mahalagang report mula sa Malacanang. Ayan, Miss Let, ayan, kumusta ang Presidente Bonget? Ayan, si Boy Evangelista. Sige nga. Mamaya, ayan. Lakay, yung VICC, makakausap natin. Oo nga, ayan, pati Volunteers Against Crime and Corruption. Pumasok na sa eksena Kaya nito. pala nakita ko sa picture si Sir Boy. Doon bakit? sa picture kasama yung nag-complaint Si Totoy Baro. Ayan, kala ko Totoy Mola ito. Totoy Baro. Totoy ba to? Pero eto muna report muna mula sa Malacanang. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos tiniyak na kakain na siya ng bagnet, pinakbet, empanada, ayan, at hindi na lamang liquid diet. Ayan. Wala, hindi naman niya yung report. Hindi ba yan ang report? Kailangan agpalukbag ka, Apo Presidente ka tayo. Kumutong ka, Apo. Baka aramitin na mga isyo kang kanita, no di ka lumag. Baka, kita nyo, nagdrodroga. Kunata man na, Apo.
Ano na? Hindi ko na-gets kahit pasensya ka isa na. lakay eh. Espanyol yan. Espanyol na kasamang Latin yan. Pero eto na ang report ni Miss Let, ha? Ang Pangulong Marcos tiniyak ang tuloy-tuloy na reforma sa edukasyon. Ay, oo nga naman, ano, ha? Abay, Berry, ayan, Secretary Sani Angara, ha? Abay, o nga pala, may special na ba tayo official ng DepEd na may toy boy na ano na teacher, ha? Baka makalimutan ko Boy yan. toy. Aha. Boy toy. Di ba toy boy? Ayan, boylet. Ayan. Boy toy. Boy toy. Yun ang Ayan. term nila lakay. Boy toy ba ang Pero tama grabe nga? yan lakay. Totoo ba yan? Sino ba yan? Relax ka lang dyan. Ito Atat na atat. boy toy yung teacher, ha? Ayan, yung boy toy, kaya daw pumayag kay DepEd official. Oh. Gusto maging principal. Oh! Talaga. Nagpapalakas. Kung merong... Investment daw tawag dyan lakay. Investment ba ang tawag dyan? Kanya-kanyang paraan talaga, ano? Kanya-kanyang diskarte, ano? Ang sakit sa utak mo ba? Sandali lamang. Ito, seryoso ito. Ito na muna lakay. Sa Malacanang na nga muna tayo. Edukasyon tayo eh. Ayan, pero tama yung itigil na yung mass promotion. Ayan. Yes, lakay. Oo. Kasi kung may mass promotion na ganyan, Very Municipal Sani Angara, sir. Ayan, parang yung mga estudyante hindi nagpupursige mag-aral. Oo, Ayan. baka sabihin buy one take one yung Latin honors ay mga awards. Kasi lakay ako kasi medyo inabutan ko lakay yung syempre millennial tayo. Ikaw Millennial Gen Z ka. ka. Ayan, Gen ayan. Senior. Matuloy ka dyan. Hindi kasi lang yung mahigpit, yung tawid ng mahigpit talaga, inabutan ko Hindi. pa. At saka parang nagpupursige yung bata na mag-aral, siyempre takot kang bumagsak. Ayan, so mag-aaral kang mabuti, ha? Tsaka mababa magbigay ng grades yung mga teacher noon. Ay, oo. Ang dadamot magbigay ng grades ng teacher noon. 85, 86, 87, tas maka 90 plus ka, na yun, lakay. Depende naman yan kung kamag-anak mo si teacher. Hindi, walang ganun. Ako nga kamag-anak ko, binato ko ng eraser eh. Tigas-tigas kasi na ulo mo eh. Ayan. Ito na nga, ayan. Pangulong Marcos tiniyak na tuloy-tuloy ang reforma sa edukasyon. Ayan. Siguro kasama na rito ang pagtanggal na sa mass promotion na kahit bagsak ang isang estudyante. Ayan. Kaya tuloy kawa din yung estudyante minsan pati spell ng mga simpleng salita di Yes, alam, lakay. ha? Oo, yung ayan, yung comprehension. Tsaka ayan. yung lang lakay, simpleng pag-compose ng sentence. Ayan, oo. Siguro higpitan natin. Ayan. At isa pa yung pwede bang ibalik yung habaan natin yung GMRC? Yung good manners and right conduct. Yes, Ayan. GMRC. Values. Ayan, yung values natin. Sa Japan daw, 2 years yata yung tinuturo sa mga bata yan Para talaga elementary pa lang para ma-instill so sa that kanila. they can inculcate in their brain. Coconut shell. Yan. Para maganda. Ayan. Para Talagang lakay. ma-retain sa utak ng mga ganito. Ayan. Maitanim sa puso nila. Ayan. Aray sa number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay Sister El, porsigido ang administrasyon na ipagpatuloy ang mga reforma sa sistema ng edukasyon. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanggapin ang report ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 kasabay ng paglulunsad ng National Education and Workforce Development Plan 2026 to 2035 na magsisilbing roadmap ng mga reforma sa edukasyon sa susunod na 10 taon. Target ng pamahalaan na mas palakasin pa ang mga nasimulang programa para mapabuti ang kalidad ng pagkatuto ng mga Pilipinong mag-aaral. Kabilang sa mga naging hakbang ng gobyerno ang pagrebisa ng basic education curriculum para maging mas simple, learner-centered at skill-focused. Sinulan din ang teaching at non-teaching positions para mas matutukan ng mga guro ang pagtuturo kasabay ng pagpapatupad ng expanded career progression system. Pinalakas din ang school facilities sa pamagitan ng elektrifikasyon ng mga paaralan at pagbibigay ng computers at internet connectivity. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. This report shows us that we must think beyond the present.
beyond my administration and current leadership, local leadership terms. It calls on government, educators, industries, and communities to improve our educational system into one that will prepare every Filipino to meet the challenges of our time. From the start of this administration, we have worked consistently with the EDCOM 2, listening, coordinating, aligning our reforms with their recommendations. Si Pangulong Bongbong Marcos. Lakay? Dinabanggit yung kasama ba sa mass promotion na dapat matigil na yan, Miss Let? Yan ang kinu-question ng EDCOM, ng House, ng Kamara. Lakay, kasama naman yan sa mga pinag-aaralan, sa mga ina-assess. Ayan. At saka, yun, dapat ibalik yung good manners and right conduct. Merong values na gano'n. Lakay, Iba ang may tawag ngayon dyan sa GMRC. Ayan. Sa bagong, hindi ko lang sure yung sa bagong curriculum nila, Lakay. Anong tawag sa silbang teacher dito? Ayan. Itong fresh grad, anong tawag sa values Anong tawag sa values ngayon, yung mga subject? Or GMRC? Hindi, matatanda na ang mga ito eh. Ito, Lakay, inabutan niya yan. Fresh grad yan eh. Dapat sa mga elementarya yan eh. Sa nursery. Sa nursery. Kindergarten. Ayan. Garten. Hindi ko na kay GMRC na eh. Ayan nga, nabutan ko may GMRC nung araw eh. Ayan. At Eric, yung subject na yun sa mga bata, ha? I-research ko, Lakay. Edukasyon sa pagpapakatao. Hindi masyadong maintindihan. Dapat direkta na. Ayan, para mas good manners and right conduct. Ayan. Pagkatapos, meron pa mga quotes nung araw like Confucius. Ayan. Tsaka yung mga don't do unto others what you don't want others do unto you. Time is gold. Mga ganun ba? Time is gold. Yung mga itinunat sa mga Health is wealth. Ayan. At saka pwede ba ibalik yung pambabato ng chalk? Ayan. Eraser, Lakay. Huwag eraser, chalk lang. Matigas yung eraser. Ayan. May malambot, Lakay. Ganun ba? Siguro nung time mo kasi bakal yung eraser mo. Yung eraser naming kahoy yung ibabaw nun eh. Hindi, Lakay, meron na ngayon magaan lang talaga. Ganun ba? Chalk na. Parang plywood na manipis. Chalk na lang. Chalk na lang. Pwede ba ballpen? Wag. Matulis yan eh. Mas gusto niyo ba Lakay na tumatayo sa harap ng mga klase? Ayun. Tapos Miss Let, may libro sa ulo. Wag naman na yun. Naalala ko yung aking classmate si Reynaldo Sabeliano. Ay, Ray, kumusta ka classmate? Ayan. Napatayo, Lakay? Ay, madalas. Ayan, oo. Kasi makulit talaga. Ayan, parang kiti-kiti ba? Di matahimik. Ayan, pinapatay sa tapos may hawak pang libro. Sa magkabilang kamay. Pag gagalaw-galaw ka, dadagdagan pa yun. Ayan, may he rest in peace. Ngayon Lakay, dati okay lang yun eh. Bawal na kasi yun ngayon. May he rest in peace ang aming terror na teacher noon, si Teacher Eugenio Albano. Siya yung gumawa nun, Lakay. At saka si Teacher Mercedes Soriano. Ayan, nangungurot naman sa utong yan. Di mo makalimutan, Lakay, no? Di mo meron pa nga, Miss Let, yung nanggugupit sa estudyanteng makulit na ayaw magpagupit. Gugupitan. Sa naman yun? Sa CAT, ROTC o yung sa mga matatanda, PMT. CAT, ang inabutan ko, Lakay, CAT ba yun? Ayan. Ay, di ROTC pa. Ayan. Okay, so kumusta ang presidente? Ayan, kumakain na ba ng solid food? At kumakain na Lakay. Good. At saka yan, kagabi, ang dami niyang events. Ayan, yung binanggit ko, kahapon yun. Hanggang kagabi Lakay, kasi si US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, nagpaalam na rin. Ayan, tapos na yung kanyang tour of duty. At may farewell call siya sa kanyang kagabi. Sino nagpaalam? US Ambassador to the Philippines. Si Carlson. Oo nga pala. Sinong papalit sa kanya? Wala pa Lakay. So, abangan natin.
Kasi hindi yata effective sa pagkontra sa China eh. Papalitan na yata talaga kasi siya lakay. Nag-end kasi- na yung ano niya. Kasi ambassador ng China pinalitan na, kaya kailangan magpalit din na na ambassador ng US. Ayan. Parang ano sila, every 3 years lakay. Nagpapalit ng mga yan, mga ano yan eh, mga silent war ang mga yan eh, mga ambassador na ano rito eh. Mga proxy war yan eh. Ayan. So, ano yung schedule ng presidente ngayong Biyernes, Miss Let? Lalabas ba siya o Malacanang lang? So far, wala sa labas ng palasyo lakay. So, abangan natin kung mayroon ulit sa mga meeting sa palasyo ngayong araw. Baka naman sabi mo kay Senator Claire Castro, ayan. Di ba? Di ba ba? Yusek. Sige, senatorial candidate na. Kaya sabi ng mga DDS, zero sa Mindanao yan. Anyway, ano ba exercise ng presidente? Dapat nagja-jogging sila ni Oreo dyan sa dyan sa golf course sa Malacanang. Oo. Mukhang nagkakabulan naman sila. Nagkabulan sila, ha? Baka doon lang sa loob ng palasyo, kulang yun. Dapat, mahaba-haba ng konti. Ayan. Or pwede siyang umuwi ng Batak, Lawag. DJ Igit Tibaybay. Ayan, uno. Tenga Tibaybay. Ano yun? kasi may bahay sa Ilocos yan na na tabing dagat, malapit sa dagat. Okay. Bye-bye ba sa inyo lang? Bye-bye is dagat. Dagat, Ayan, okay. Sa amin kasi bye-bye buhangin. Ganon. Bye-bye buhangin. Baliktad, Ang buhangin sa amin ni darat. Ayan, darat. Ayan. Okay nga Rod, Miss Let. Ayan, so sabi mo kay First Lady, ayan, don't worry, be happy. 882 days na lang before she will say, it hurts to say goodbye. Goodbye. Dahil may pa-countdown pala ang First Lady. Ayan. Kita namin yung countdown niya, Miss Let eh. Nakita mo na ba yan? Nakita ko yun, lakay. Hindi, si Let. Ay, si Miss Let. Si Miss Let, di ba yata? lakay. Yung nag-umpisa pa lang, ayan, nagbibilang talaga sila. Yung nasa cellphone niya, Miss Let, isisendo sa'yo ni lakay. Okay nga Rod, maraming salamat Miss Let mula sa Malacanang. Good morning, balik sa inyo lakay si PL. So I'd like to know where you got the Babalikan natin mamaya si Rian, Michelle at Samantha. Ikaw talaga, di ka nakamove on. Hindi, kasi andyan si Boy Evangelista mamaya. Mamaya lakay. Andyan na ba? Si alias Totoy, balikan Ito natin. pala si Samantha. Black Beauty ba si Samantha? Di siya black lakay. ganun May ba? pagka-morena. Morena. Yes. Ayan, Pero hindi siya maitim. Ayan. Tsaka maganda din yan, lakay. Siyempre, naging beauty queen to, di ba? Beauty queen siya, lakay. Binibining Pilipinas Universe ba siya? Hindi ko lang sure, lakay, kasi nagmimekos-mekos na sa utak ko yung mga title nila eh. Ganun ba? Pero ito, according kay Google, siya lakay ay nakoronahan bilang Binibining Pilipinas Grand International noong 2021 at nagrepresenta siya ng Pilipinas sa Miss Grand International noong 2021. Tapos sa arte-artista ngayon, model. Alam mo ba, lakay, na siya ay graduate sa University of California with a Bachelor of Science degree in both Business Management and Computer Science. Tsaka lakay, siya ang Chief Operating Officer ng Boulevard Holdings Incorporated. CEO? Wow! American breed pa, COO, lakay. COO. Chief Ayan. Operating Officer. Akala ko CEO. Ayan. COO. Ayan. Child of the owner. Ayan. Pwede rin. Daldal natin. Ayan, commercial pa daw. Akala ko. Ang dami naman yan. 27 minutes. 27 minutes daw lakay eh. Ano ba yan? Sandali lang. Baka mag-commercial het. Ayan, batiin mo natin ito at baka magtampo yung mga nasa kabila. Ayan. Sino na naman yung taga-kabila ang babatiin mo? May nagpapabati mula sa DCMM. Ayan. Kaya siguro tayo nagna-number 1. Ayan, Kakabati mo sa mga kasamahan natin eh. Sabi ng ibang Miron din.
Ba't kayo nababanggit nyo ang DCMM, DCBB? Ayan. Wala kami insecurities dito eh. Grabe ka! Yung iba parang politiko na ayaw banggitin yung kakumpetensya kalaban. Bawal yata lakay sa iba. Bawal sa iba. I'm not sure. Pero kasi parang ganun nga. may parang baka directive na rin. Dito po sa amin wala. Kaya yung mga taga DCMM, DCBB, ayan, birthday nila, binabati namin yan. Kaya iba minsan yung mga nakatuwa po mga kaibigan. Yung mga taga ron na nagtetext sa pakibati naman si ano. Pakibati na happy birthday si ganito, si ganyan. Kasi number 1 kayo, tsaka nationwide pa kayo eh. Konting ayusin mo yung color mo lakay. Konting yaba. Ayan. Good morning, manang Doris Bigornia. Ayan. Batiin daw natin yung kanyang partner si Alvin El Chico. Ayan. Nakasama natin to sa mga biyahe-biyahe nung araw eh. Kumusta ka na, Alvin? Ayan. Hindi ko pa naman senior. Bata pa ito. 59 lang ito eh. Ayan. Mukhang bata pa rin talaga siya. Kahit yung itsura niya lakay. Alvin, happy birthday, pare koy. Ha? Ayan. Alvin El Chico. Ayan. Alvin kasi. Ano na? Alvin. Kaya nga, Alvin El Sabi Chico. mo, Elvin. Ganun ba? Alvin, ayan. Ikaw talaga. At batiin din natin happy birthday si Engineer Noel Payong Ayong. At talaga naman magkasunod ba o sabay ito, ha? Si AC and Ernest Payong Ayong. Ayan. Akala ko payong ng Rolls Royce ito. Payong. Ay, Ernest, happy birthday. At kay, sino ba ito? Sing Bibar, ng Kalumpit, Bulacan. Happy birthday din. Si Attorney Karen Jimeno. Hindi pala. Attorney Karen Sonyo. Ayan, mula kay Kuya Ronnie at kay Kuyang Aldrin Makaraig. Happy birthday. At muli, congratulations kay bagong Senate Secretary. Abay, illustrious potentate, dating PLLO Chief, dating Congressman, dating Secretary Dong Mendoza. At shout out daw. Ayan. Wow. Very good ka dyan, lakay. Shout out. Kung yan ay term ng mga millennial sa Gen Z. Sa Gen Z, pakibate. Ayan. Ayan, kay apo ko yung judge sa Boyet Mapili. Ayan. Ito, present dun sa public installation ng mga taga Most Worshipful Jolly Bugarin Masonic Lodge kahapon. Mayor Najee Gapangada ng San Pablo City. Good morning, Kuyang Mayor. Kay Richmond Rosales ng Metrobank Bankmer branch sa Ayala. Ay Richmond, good morning. Advance happy birthday. Ay Kuyang Jimmy Lau. Ayan, Kuyang Greg Arcangel Jr. Kuyang Jimmy Manggaan. At si Kuyang General Alex Guo. Kinukumusta ka, Sister L? Hi, hello po, Sir Alex. At muli, congratulations sa newly installed Worshipful Master ng Bugarin Lodge, Kuyang James Lim. Ayan. At galing-galing naman installing officer, ha? Flawless, ha? Ayan. Worshipful Deputy Director Jose Justo. Ayan. Jojo Yap. Ayan. Baka kuya nga Attorney Ulysses Sevilla, ha? Galing-galing din ng tribute to the flag. At syempre ang kanilang guest of honor speaker umabol after nung raid nila dyan sa Central Luzon. Ayan, General Customs Deputy Commissioner Nolasco Nolibatan. Babalikan natin ang mga reports. Sandali lamang Raymond at Paas. Lakay, meron muna akong greetings. Meron ka rin pagbate. Belated happy birthday. Shout out please. Shout out. Ayan. Gusto ko greetings. Sige. Ikaw talaga. Ito muna, belated happy birthday kay Ma'am Shirley Parale ng record section ng Quiapo Church. Ay, shrine na pala siya ngayon, lakay, di ba? Ano? Shrine na ang Quiapo. Quiapo ganun ba? Shrine. Pang 2 years na nila. Quiapo Shrine na ang tawag. Yes, pangalawang
taon na po nila. So, anibersaryo, happy anniversary din po. At advance happy birthday naman kay Mawel dyan din sa Quiapo Shrine. And, Lakay, meron akong babatiin pero happy heavenly birthday sa aking mama. Ayan, si Mama Yoli Lakay. Birthday ba ni Aling Birthday Yolanda niya dapat ngayon. Oh. Pero alam ko nakikinig siya doon. Nakikinig. Hi, Ma! I love you and I miss you. Di mo ginaya si Manang Bing Adalen na pinadalhan ng transistor radio mini component sa kanyang kabaong. Hindi Lakay. Kasi pinadalhan ng hindi kasya yung TV doon sa niya. Kasi nanonood yun sa atin lagi. Sana transistor yung mini component. Hindi mo naman ako binigyan ng transistor. Ganun ba yun? Yung transistor niya wala na, nasira. Yung mini component na ibinubulsa lang parang yung golfer na Kay Ninong MG. habang nag-golf sa Manila Golf, ayan, golf course sa mga bilyonaryo, ayan. Mga naka-super LL. Oo, ayan. Nasa bulsa lang yung kanyang transistor radio habang pumapalo hanggang 19th hole. Ayan. Grabe naman yung siya Lakay. Sino? Ganun siya. Si Ninong MG ba yan? Ayan, Ninong mo MG. Ayan. Good morning, Kuyang Robin at ating Christine Go, Mapita. Ayan. At kay Noble Attorney Cornelio Samaniego Diskaya III. Ayan. Hi, attorney. Kumusta? Absent ka kahapon, attorney. Ayan. Andun si attorney Mike Tyson. Ayan. Good morning. Oras, Sister L. It's 9:11. Number 1. To my bubuit, according to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Safe na ba? Opisyal ng DepEd, may boylet na teacher. Ayaw to ni Senator Secretary Sani Angara. Hindi niya gusto yan. Dapat GMR siya ang tinuturo ng mga ito, ha? Ba't ganito ang nangyayari, ha? Ayan. Parang ginagaya naman yung tatlong beauty queen. Ba yan? Uy, sandali lamang let, ha? Standby, let tuloy Raymond, standby man ng Milky Rigunan. Standby Ninong ng Bayan. Sherwin Alfaro at standby Mr. Boy Evangelista ng VACC. Ayan. Nakita mo, bossing, yung picture o film? Ayan. Ano ba daw yun? Mamaya. Ayan. Pero sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patuloy ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold. Kaya ito'y nire-recommenda kay Pangulong Bonget. Apo Presidente, ayan. Mag-N Plus Gold ka Apo, ha? Isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Alalahanin mo, Mr. President, kayo po ay malapit na maging 69. Ayan, 68 na kayo ngayon. Malaking tuloy ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Kaya kuyang mga ateng, ayan, kuyang Mike Teson, kuyang Alex Guo, ha? Ayan, kailangan ni alagaan ang ating mga mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Daming Bayan. Nasaan ba si Ninong Sherwin? Ayan. Ang ating Ninong ng Bayan Lakay ay nandyan sa may barangay NBBS sa dagat-dagatan sa Navotas. Pero bago yan, ang atin munang word of the day Anong word of the day? Pakitingin nga ako ng word of the day. Ang word of the day, Arsenio Evangelista. Hindi. Hindi ba yun? I-interview natin siya mamaya. Ang ating word of the day, Lakay, ay impossible dream. Gusto ko yan. Kanta yan. Kanta yan, di ba, Lakay? To dream, the impossible dream. May ganun. In Tagalog, ay pangarap na di kayang abutin o imposibleng pangarap, Lakay. Sa Cebuano naman
Damgong Imposible imposible dong. dong. Ayan. Sa Ilocano, Oo. tagtagainap lakay. Ayan, tagtagainap saan nga mabalin, saan nga mapasamak. Ayun. Impossible dream in Bicol naman lakay, parang wala namang pinagkaiba, parang imposibleng pangarap. Ayan, impossible dream. Bossing Boy Evangelista, sino nga bang kumanta ng Impossible Dream, ha? Si Eddie Peregrina bang kumanta niyan? Daming Bayan. Punta na natin lakay. ang Ora, Ninong ng- Sister L. Akala ko pupunta muna natin ng Ninong ng Bayan. Ano ba? Teka muna, si Head muna. Ayan, Sige, si Kuya Het muna. si Boy, ano na? Sino ba talaga? Ano ba, ate? Ang daming direktor dito. Si Ninong Sherwin na muna, mabilisan lang lakay dahil mukhang sige. nahuli na niya ang ating Sige. winner. Ninong Sherwin, Ninong! Dilaw na dilaw. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ninong, sinong winner? Lakay sa Sister L, ako, buti tinawag na ako kung maging daing dito. Oo nga eh. Di bale, yellow ka man. Parang ang yellow ribbon ngayon. Lakay, nakamalakas t-shirt tayo, syempre. Ayan, Ang pinakamalakas sakay, yung nakatupad t-shirt. Aba, nakatupad. Aba, nakatupad si tatay. Napabuhay Eh, ating deserve. wag nang bigyan ng premyo. Nakatupad na pala eh. May pera na yan. Magandang umaga po. Good morning, kuya. Lucasio Casero po. Ano pala, kuya? Lucasio Casero Jr. Nicasio. Lucasio. Euprasio. O Mang Euprasio, dahil ang hirap bigkasin ng pangalan mo, bigyan ka agad ng 1,000 1,000 pesos agad yan, Ninong Sherwin. 1,000 agad Marcelo. Maraming salamat po. Blessing po. Birthday ko po kayo. Happy birthday. Kaghanap din siya ng happy Happy birthday to you. Birthday pala eh. Ayan. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Ayan, Happy birthday, tatay. Vitamin E na ang bibili mo, kuya. Ayan, habang wala pa yung supply natin ng vitamin E. Ayan, may pulutong ka na dyan mamaya. Ayan. Ninong Sherwin, itanong mo na para mabigyan ng mini. Ay, hindi na pala mini. Medium component. Medium component na. Para makuha ating medium component, ano ang ating word of the day? Impossible dream po. Impossible dream. Dahil dyan. Teka mo, Sherwin, pakantahin mo sa kanyang Impossible Dream kung alam niya. Ayan, isang bagsak lang. Impossible dream. Ganun lang po ko. Ganun lang. Matt Monroe. Unbeatable po. Wala, mahina. Di kabisado. Sayang, dadagdagan ko sana. Dadagdagan sana 1,000 eh. Ayan, Buhay mo. kahit na tatlong sentence lang. Impossible dream. Wala talaga, kaya. Sige, dahil sa airport. Dagdagan ng 1,000. Dahil sa airport at saka birthday, dagdagan mo na 1,000, Sherwin. Happy birthday po. Dahil ang cute-cute na nag-iisang ngipin na nakakapit sa itaas mo. Bigyan mo na pambili ng ngipin. Ayan. Salamat po. Ayan, happy birthday, Kuya Euprasio. Ayan. Ayan. Salamat. Okay. Dahil Teka. nakuha ang ating word of the day, yes, Sakay. Ibigay mo lahat ng mga ibibigay kay Kuya dahil birthday niya. Ayan. Muna, Nino. Todo mo na. Medium component. Atin sa atin ng Astro Appliances. Alagang Astron, alagang maaasahan. Available sa inyong mga suking appliance store nationwide. Yan, kasama si Kuya Coco. Astron, ang murang appliance na maaaring mabili at maasahan, quality na affordable pa. At syempre, meron tayong ating medyo sa basket na para sa iyo. At ang pinakamalaki, pinakamabango, pinakabago, ang Pride Public Conditioner Strawberry Bloom Detergent Powder with stain-away formula. 2 kilo yan para sa iyo yan. At hindi lang yan. Para naglalaba ka, pwede kang mamapak ng boy sugba, baliktad pa. Ayan. Yan. Masarap yan. Sausaw sa suka. Ayan, courtesy of Ninong Richard C. Yes. Ano masasama? Mayroon kang kompleto ang merienda.
Maraming po salamat. Blessing po ito sa akin ng malaki. God bless, kuya. God bless. Happy birthday, kuya. Ayan, sana'y humaba pa ang buhay mo. Ayan. At sana hindi po yung nagkakasakit. Ayan. Salamat po. Okay, kuya. Happy birthday. Sa mga nais marami ng 1,000 pesos target tumutok sa Deezer H. Bakit ang susunod natin ngayon sa Deezer H? Malakas promo hatid sa atin ng Pride Detergent. RX number 6, Sherwin Battle para Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Let's do it. Nasa ating linya na si Mr. Arsenio Boy Evangelista, ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, VACC. Tagal natin din nakausap Matagal to. na kay, parang anong taon pa. Ayan, Si Sir Boy. Huling na-interview ko to yung grabing kinidnap na pharma owner, Sister L. Alaka, yung pinatay yung sinunog. na sinunog, ibinaon. Chinap-chap pa yung laki, di ba? Chinap-chap, tapos ibinaon, tapos hinukay ulit. Ayun. Tapos sinunog hanggang sa magkadurog-durog pati buto-buto. Maging abo. Oo. Mr. Arsenio Evangelista, sir. Bossing Boy, good morning. Good morning, Sir Boy. Gandang umaga. Lakay, Leo. Ayan. Pumapogi ka, boss, ha? Sister L. Gusto ko yung Lady L, Sir Boy. Lady L. Sister L, sa tagal ng walang interaction. Nakilimutan mo na ako, Sir Boy, Sa bagay, okay lang na hindi tayo nagkaka-interview kasi pagka ini-interview ka namin, may kidnapping Oo nga, parang medyo hindi maganda Yung, ayan. Pero ito, iba itong ngayong issue natin. Ayan na. Ano nangyari kay Totoy Baro? Ayan. Ang driver ni Rian Ramos, sir. Ayan. Kinidnap ba? Patinor torture. Ano ang kwento sa inyo at kayo ba naniniwala kay Totoy Baro? Ito po lumapit sa akin sa pinupunta ko nga sa bahay, recommended by a very reliable person, 3-time DECC awardee po namin ito, hindi ko ba nababagitin ang pangalan. At in-interview ko for almost 2 hours, cross-examination, direct examination, at nakita ko may reasonable probable cause para i-recognize ng DACC yung kaso niya. So anyway, ito na, papunta pa rin ako sa NBI, 3 days na kami na doon, at ina-assist nga namin ito kasi una, naniniwala po kami sa kwento niya, sa sinampaan sa laysay niya, detalyado. At ang ipa-file na case is yung una, serious illegal detention at torture, yung violation ng anti-torture law. Ang possible involvement, ang included sa information is yung actress na si Rian Ramos, Michelle D, and yung Palvideo, si Samantha. And also yung dalawang bodyguard na hindi siya uniform personnel, kung hindi VIP. Yung mga typical voucher, malalaki katawan, sa akin yung photos, pinadala, nasa akin, binigay niya, at yung yung dalawang police sa Makati na allegedly, according to him, nasabit na yung salaysay every time i-file na ng FBI, kung saan nakatanggap siya talaga ng torture dito, paninipa, at yung paa niya, kinukwento nga niya, inaapakan ng combat boots, inaano siya, pinipilit na paamin, na yung nawawalang film, ang tawag kasi dito ito, tingnan lang muna, film. Ito ba USB, sir, hindi po USB ito yun, pinakita ko yung sample ng USB film na accidentally na lagay sa isang ampaw, na kasi Christmas yun magpapasko, so parang accidentally ang naibigay, hindi ata yung ampaw na kasi, kung hindi yung film. Yung may film. Ano po nyo, moving forward lang, baka makalimutan ko, ang malaking issue kasi dito ano ba ang issue dito malaki? Yung film o yung pagdanakaw?
yung value ba ng field na inside the ampaw. So kaya maraming nagkaroon ng public interest to, no? At million na rin yung views yung first binalik to. So basta ang JCC tutulong dito at aalalayan namin ito kasi po hindi ano lang siya, simpleng tao, driver, umbrella boy, runner, utusan, again, sa malalaking personalities, celebrities, no? Kaya nag-iingat din po tayo dito. Then we go back again sa kaso ni Bong Navarro, Dennis Cordero, at ni Cedric Lee, no? At yun, si Bong Navarro, public figure din, may mga abogado rin, may panlaban. Samantalang ito, isang simpleng tao, utusan, walang kalaban-laban, ano? Ano ba mag-motivate sa kanya para lumabas siya ng pag na ganito na lumabad sa mga higante, no? Na alam natin fully equipped, na financially they can hire the best of the best lawyers. Samantalang ito, buti na lang na-dismiss yung kaso niya sa Makati. Oo nga pala, kinasuhan siya, di ba? May case siya sa Makati. Opo. Papadala ko lahat yung documents ni Malu Cabral. After nung on the road lang po ako, nag-park na lang ako sa tabi. Sir Boy, meron lang akong katanungan, Sir Boy, na isingit lang po natin dahil yung mga tao ay nagkakaroon po sila ng parang hindi sila naniniwala dahil po dun sa lumabas na statement na from 39th floor ay tumalon siya to 25th floor. So Sir Boy, ano po ang kwento ni alias Totoy po sa inyo? Paano po siya tumalo or nakatakas doon? May gamit po ba siyang lubid or paano po yung kwento po sa inyo? Ay, yung buti na lang napanong niyo yan. Ano? That is a very good question. Alam mo, ang pagkantao, didetain mo for 3 days with may kasamang physical torture, psychological torture. Narinig niya, titirahin na siya. Titirahin siya, papatayin siya. Alam mo po, magulo na isip mo nun yung hindi ka na makapag-isip, 3 days ka na hindi kita kakain, gusto niya umihi, hindi siya pinaihi, o sige, umihi ka, pero inubig na yan. So, ang mangyayari doon, wala na siyang naisip, kung hindi after 3 days, tumakbo siya, tumalon siya, from the 39th floor, nakakapit siya sa isang pabaksak sa 25th floor, nakakapit lang siya. Doon sa injuries po, nung na-detain siya, may delay ng medical, no? Kaya in reply, medyo naghilom lahat. Pero ipadadala kong pictures that was taken mga anong nagpunta sa bahay, mga 10 days, makikita natin sa liwa. And of course, may contact naman kayo sa NBI, bibigay ko rin yung number, ng pinresent namin, talagang nakita na may mga contusions, minsan may mga hindi nakikita, katulad ng buto, yung ribs, no? Yung natadyakan siya doon pag umuubo siya, masakit. Kahapon nga, na-late kami, papunta ng NBI, kasi halos nilalagdat na siya, pag umuubo siya, nilalagdat talaga, sama na pakiramdam. So, yung narrative lang yun, pag ang tao, tinutorture mo, may naririnig ka, at ikaw nga lang, kung kulang ang tulog mo, 3 days ka nakikipaglamay, para wala ka na rin matandaan, lipad ang utak mo. At ang mapipresent po namin, nagpadawan test siya, sabi, negative, kumuha ka din police clearance, wala po siyang record, even sa NBI, wala po siyang record. So, ini-establish natin dito is yung ano ba ang motivation, at saka ang issue dito, ano ba yung laman ng ampaw? Ayan. Yun ang public interest At saka yung nag-get siya sa akin doon. Ang dami ka nakaibang tumatawag sa akin, baka pwede ko na ipakita na yung laman. Okay, go. Pero yung ampaw po, napunta talaga kay nakuha niya Totoy po ba Barro? yung nasa yung kanya. laman? Nasa kanya po ba? Yung film po. Yung laman. Oo, yung hinahanap ni Rian Ramos. Opo. Oo. By accident, nadala niya pauwi. Pasko yun, holidays, pauwi siya ng Samar.
Ang ampaw, thinking, baka ano nga yun, Christmas gift, Gift. pamasko. So nadala niya, nilagay lang niya sa motor, bumiyahe siya from via, yung motorsiklo, ginamit niya, going to Samar. May mga photos din kami kung saan sumunod. Yung mga bodyguard, private bodyguard, saka yung staff na babae. Lahat, binigay niya lahat sa akin to. Ang dami kong materials, documents na nakuha, na hindi lang na-air pa as of this time, no? Pero we can use these materials, content, at photos, conversations na can be used for the case build up. Sir Boy, kung accidentally naibigay sa kanya at binabawi na ni Rian Ramos, Ibinalik niya po ba? ba't hindi ba isauli? Ba't isauli ni, Totoy Barro? Dun sa narrative niya, sa laysay niya, ang alam ko, nabalik pero kulang. Ano yung kulang? naibalik Yun yung hinahabol. Yung kulang. Oo, may kulang. At sabi ko, ano ba yung laman mo? Ano ba nakita mo? Ang nakita raw ng asawa, medyo malaswa, ganyan. Sabi ko, anong malaswa? Kasi pag nakahubad lang naman ng tao, lahat walang malaswa doon. Pagka-sexy naman. Oo. Wala. Oo. So, may nawawala. May accident, nabuksan ata, nakita. So, ayun, yun ang issue doon kasi kung hindi man talaga mahalaga yun, to the point na i-detain mo, serious illegal detention for 3 days, may kasamang torture, pananakit. Okay. Sir Boy. After nun, bigla mo sa presinto, dinimanda mo, 3 days ulit, pero nagka-news blackout doon. Ngayon lang lumabas yun. Dapat yun, may news pa rin doon isang celebrity, dinidemanda itong sa pagnanakaw, itong driver, utusan, boy niya. Okay. Dapat doon pa lang. Kaya doon kami nagtataka. Okay, Sir Boy. So, kayo ba ang magpa-file? Si Totoy Barro ba ang magpa-file ng kaso o NBI? NBI po ang magpa-file ng case. Ito po isang DACC assisted case. Alam naman yun, from the past 38 years, partner namin ang NBI. Katuwang namin po yan. Marami kaming DACC awardee dyan ng mga personalities na we need recognition sa mga accomplishments nila. NBI will file dito sa ng case. No? Today, lumabas na. Alam ko kami naantay lang yung kaya pupunta kami. Saka pupunta kami dito. The ACC assistant case lang to, NBI will file, then a court watching, and bibigyan din namin siya ng mga lawyers namin. At marami nga tumatawag sa akin na interesado na tulungan siya. Kasi ito na, yung medyo David and Goliath ang laban po dito. Sir Boy, last on my end, iba sa ibang issue po, mayroon po ba ang VACC po ba ay tutulungan or tutulong dun po sa pamilya po nung pinatay na pulis kasama po yung bata, yung nakuha po yung bata sa may Tarlac. Yung pinatay po sa Bulacan ba yan? Oo, Lakay, yung magbebenta lang ng sasakyan. Medyo hindi ko na nakuha yung balitang yan para padala na lang yung link. Pero kami, automatic yun, motopropyo, pag yung mga ganyan. At talagang, pinutulungan namin. Yung hindi namin pinulungan, yung isang polis, napadismiss namin yung sa polis, allegedly, nirape niya yung babae, yung sa isang yung binitbit niya parang baboy, yung babae, instead na dalhin niya sa hospital. Nag-trending po din yun. For your information, dismissed na from the service yun. At sinurrender na pa rin. Pero yun, tulungan namin siya sa RTC. May case to siya doon sa criminal aspect. Doon kami tumutulong. May abogado po kami doon. May mga volunteer court watchers po kami doon. Okay, Sir Boy, maraming salamat. Magandang Thank you, umaga. Sir Thank you Boy. and happy weekend. Mabuhay po kayo. Buhay po kayo. Maraming salamat po. Mga kaibigan, Ginoong Arsenio Boy Evangelista, ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption. Sabi niya, siya ay naniniwala sa kwento ni
Totoy Bar. Mola, di ba? Bakit mo? Totoy Baro. Oy, sabi nga niya may nakita siyang probable cause. So, At ayon na sa ating bubita Sister L, sandali lang mga tapusin ko lang ito ha. At kahapon pa inaabangan ng mga taga-DepEd dito ha. Yung official ng DepEd na may boylet na teacher. At alam nyo bang talk of the campus ngayon na Sister L? Ang love affair na isang school official sa kanyang head teacher. Wow! Ayon sa ating bubit, ang mag-shot official at teacher ay parehong lalaki. okay. Kung may gitarista, may fencing din. Ito ni Secretary Sani Angara. Ano ba yun sila kaya? Ikaw kasi, kung ano bibigay. Ako ba nagsabi nun? Tinuturo mong term sa akin, di ko alam ang mga ganyang gita-gitara na yan, ha? Wala ko. Ayon na sa ating bubit, Sister L. Kaya usap-usapan ngayon sa campus, pati na ang mga batang estudyante, ang love affair ng dalawa ay talaga namang pinag-uusapan na rin ng mga batang estudyante, Sister L. Paano naman kasi misto lang ginagawa pa ring motel? Ang office, ang kwarto na opisyal, dahil doon pinapatulog ang boylet na teacher. Grabe naman yan siya, laka. Nagkakalat sa sariling bakuran. Yes, ang gwapong sana nagsogo na lang sila. Dapat bigyan nyo ng discount card. Gusto ba yung mga ganun, lakay? Wala na, di na ako binibigyan eh. Di ba mayroon na mimigay dati? Ay, parang Arman, ayan Mr. Edlas, ayan ayon na sa ating bubita Sister L, ang gwapong teacher ay, matikas pala, ha? Macho ba ta? Wala kay macho, ha? Gwapo na, macho pa. Ayan, matangkad ba lakay? Nako, di sinabi ko matangkad, Dr. Ruel Aguila. Ayan, pero macho lakay? Na pogi? Macho na, gwapo pa. Okay. Ayan si official, long hair, ba? Mahaba ang buhok, ha? Oh my God, wait lang. Hindi. Dagdag lang. Ayan. Dagdag mo lang yun. Okay. Ayan. Ang official naman ay, naku, mga 50s na ba yun? Ayan. Para lang magtatay? Ayan. Pero ayon sa ating bubit, binata naman si teacher. Binata. At si officer ay mapilantik naman. Kaya naman pumayag ang na maging boylet si teacher sa nasabing DepEd official ay dahil pinangakuan siyang gagawing principal. Ex-deal pala. Yes. Well, siguro part na rin yan. Ayan. Ayon sa ating bubit Sister L, ang nasabing teacher, ba't nawala yung kopya ko rito? Ayan. Saan yung kodigo mo? Ba't nawala yung pangalan? Ayan. Ayon na sa ating bubit. Sinisipat ko Baka kasi makita ko na yung pangalan. Ganun ba? Ayan. Ito ay teacher sa elementary, Sister L. At ang involved na opisyal ay division superintendent, Sister L. Kaya-kayang magpa-promote. Kaya-kaya siyang gawing principal. Kaya-kayang gawing principal. Kasi division superintendent Ayon na sa ating bubit, ang nasabing di ko makita Pwede mag-commercial muna commercial tayo. na nga muna tayo, di mo mahanap Oo nga, ayan may bagong commercial break. Ayan flash report, ha? Hindi, may 6 na reports kasi. Ganun ba? Ayan pwede ba sa break time na lang yan? Teka muna. Mamaya nga po na lang. Happy birthday kay Ogie Magnayon muna from Kaloy Pascual and Junior and Riverside Group ba? May mga Riverside pa kayo, ha? Sa amin Riverside kayo Riverside. Ayan. At pakibati rin na happy birthday si Brother Colonel Randy Glenn Silvio. Ayan. District Director ng Quezon City Police. Si Kuyang Colonel Glenn Silvio pala may birthday. Ayan.
magpapainom daw siya ng emperador, sabi ng mga San Miguel Boys. Ayan, General Brillante sa General Kalima. Ayan. At Lakay, advance happy birthday sa ating provincial chorus, si RH18 Ruel Saldico. Birthday niya pala bukas. Buuin mo nga, hindi alam yung mga kabayan natin, mga correspondent. Correspondent, Ayan, okay. sa atin lang yung chorus. Provincial correspondent. Ayan, si RH18 Ruel Saldico, dahil Sabado bukas, baka naman pwede mo nang i-advance ngayon. At ayon sa ating bubit Sister L, ang nasabing division superintendent ay itago na lang natin sa pangalang nasaan na yun? Initial. Sa kapangalan ng isang bayaning general. Si yung ayan. pinakabata ba? Hindi. Basta may bigote. Ayan. Okay. Di yung pinakaunang Ilocano. Ayan. Ilocanong general. Ayan. Di ba nagkakamali? Taga-kwanto taga Badok. Ayan. At ang teacher naman na pinako, Boylet, na pinako ang gagawing principal. Talaga naman ay itago na natin si Teacher B. Ayan. J. Ayan. As in buko juice. Daming bayan. Ayan talagang Oras, Sister L. 9:47. RH number 1. Ngalay tusok. Hindi, kopya ng complaint. Hindi naman po yung film. Wala naman po. Baka hanapin sa atin bigla Lakay Yung complaint lamang po. Tsaka, complaint lang. Hindi po picture ng tatlo. Ayan, Picture po ni Totoy. Totoy Mola. Ayan. Baro Lakay. Ayan. Pero happy birthday muna kay Engineer Felix Lumabas. Ayan, Engineer, happy birthday po. Abay, binabati kayo ng mga Anito Boys. Ayan, Halina Boys, Binta Boys, at ni Boy Lakjo. Ayan. Alex Acosta. Abay, at si Dana Terdesilia. Ayan. Sabi niya, sagot ko na ang blowout ni Engineer Felix Lumabas. Ayan. Magpapakita siya ng chooks to go sa Aristocrat. Ayan. Sa Lunes yan. Ayan. Lance ba yan? Oras, Sister L. 9:56. RH number 1. Matanda na ako, kaya Mula kay Raymond Adpas, baka mapanis yan. Ayan. Anong report ni Raymond? Ang ombudsman dapat palakasin pa para sa kampanya nito laban sa katiwalaan ayon kay Senator Ping Lacson. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpas. Kay Raymond. Hi, Raymond. Mayor, Mayor, narapat lamang na lalo pang pagtibay ng Office of the Ombudsman upang mas maingipin ito sa kampanya laban sa korupsyon. Ayon kay Senador Pamphilo Lacson na siyang chairman ng Senate Committee Senate Blue Ribbon Committee, inihahanda nilang kanilang panukalang batas na makatutulong sa kampanya laban sa katiwalian. Nakapaloob ito sa kanilang partial committee report hinggil sa investigations of flood control project. Tinukoy ni Lacson ang kanilang rekomendasyon ng Office of the Ombudsman ay maaaring mag-deputize ng mga pribadong mga abogado bilang prosecutors. Ganon din ang pagkakaroon ng sariling enforcement unit ang Ombudsman para mag-apply ng search warrant at magsagawa ng follow-up investigation. Sa ngayon kasi humihingi pa sila ng tulong mula sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Sinabi ni Lacson na kapag naipresenta na nila sa plenary ang kanilang partial committee report ay maaring may 2 pang hearing na gagawin hinggil sa flood control anomaly. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Dapat lang naman. Mula sa Senado, dumako tayo sa Kongreso, Miss Lady L. Sasabi mo, Miss Thea, desisyon ng Korte Suprema, hindi vindication kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan sa isang kongresista. Sino nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Sister L at Lakay, issue ng technicality.
ang naresolba ng Korte Suprema at hindi ibig sabihin itong ligtas na sa mga alegasyon si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint na isa lang palaban sa kanya. Ayon kay Representative Leila de Lima ng Mamayang Liberal Party List, nagagamit ang desisyon ng Korte Suprema sa susunod na isasampang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Binigyang din ni Lima walang nilinis na pangalan sa desisyon ng Korte Suprema at lalong hindi ito vindication kay VP Sara. Anya, nanatili ang bantang mapatalsik sa pwesto si VP Sara kapag umusog na ang panibagong impeachment complaint. Isasampa ng Makabayan Black ngayong darating na Pebrero ang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil sa culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at ang other high crimes. Sinabi naman ni Manila Representative Ronald Chua, miyembro ng prosecution team at miyembro ng House Justice Committee, tatalakay ng mga kapwa mamabatas ang pagrepaso sa rules on impeachment. Posible rin ayon kay Chua ang baguhin ang komposisyon ng 11-man prosecution panel na binuo noong 19 Congress. Ilan kasi sa mga ito ay wala na sa Kamara, tulad ni dating ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon at habang si Antipolo Representative Romeo Acop ay namayapa kamakailan. Malamang makasama na sina De Lima at Representative Jel Jokno ng Akbayan Party List. Ako si New Krigunahan Nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaming tanga, niloloko mo na kami. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Sino nakakagigil, Senator Jinggoy? According to my... Hindi yan. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Chill-chill lang, Senator. Ayan. Kalmahan mo, Sen. Kalmahan mo. Oy, Lokay, shout out ko lang yung aking sige. best friend na nandyan sa may Capital Medical. Naka-confine ka ba? Yan, ako, nanonood sa atin ngayon. Ingat at pagaling ka. At, good morning kay Dr. Wal Aguila at Joey Papa. At Noble Mera Vizcara, good morning. Kasama si Noble Medel Taberner. Happy birthday kay Noble Mel Vizcara. When will I see you again? Paano? Monday na po tayo. Sabi dito, Lakay, overtime ka na naman. Sabi dito. Sensya na po. Sabi dito, ubos na ang oras mo, Lakay, sa haba ng commercial mo. Oo nga po, sasabihin na nga namin ng Huwag kayong mag-alala po. Gagawin kami ng program ng programa ng commercial. Ganon daw pag number 1 sa latest survey ng Kantar Media. Ayan, sa Mega Manila po tayo ay number 1. Huwag mo pakalandakan. Sinasabi ko, Lakay, kasi sabi daw Kantar Media survey po, number 1 kami. Tama na, nakakahiya. Baka sabihin. Lakay, pagka totoo, wag mong ikahiya. Ganun ba yun? Kasi mayabang tayo. At ayan ang kaburan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe, everyone. Happy weekend! Ako, bukas samahan niyo ako sa programa kong Spotlight. Alas 6 ng gabi. Wonder Woman susunod na. Miss May Binauhan na. Bye-bye! Oras, naku, bonjing-bonjing. Alas 10.